ang bakasyon. Hindi ko akalain na ang isang simpleng bakasyon sa Aklan ay magiging isang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang plano lang naman namin ay magpahinga, mag-relax, at damhin ang tahimik na Semana Santa sa probinsya. Gabi ng Miyerkules Santo nang dumating kami sa lumang bahay ng lola ng isa kong kaibigan. Napapalibutan ito ng malalaking puno at malayo sa bayan, tahimik, walang gaanong tao. Ang tanging naririnig lang namin ay huni ng kuliglig at banayad na ihip ng hangin. Dito tayo titira ng ilang araw. Huwag kayong mag-alala, malapit lang ang bayan. Sabi ng kaibigan kong si Marco habang binubuksan ang malalaking bintana ng bahay. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo lang ang lugar. Pero may kakaiba. Para bang may bumubulong sa hangin, may matang nagmamasid mula sa madilim na kagubatan sa di kalayuan. Hindi namin pinansin. Pagod kami sa biyahe at gusto lang namin magpahinga. Ngunit habang palalim ang gabi, may narinig kaming tunog sa labas. Isang mabagal at kaskas na yabag sa tuyong dahon. Hindi namin alam, may nagmamasid na pala sa amin. At hindi iyon basta tao. Holy Week. Noon nang bumisita kami sa Aklan, planado ang lahat, mula sa pagsama sa mga prosesyon hanggang sa pagre-relax sa isang remote na beach resort. Tahimik, presko at malayo sa gulo ng syudad. Sabi nila, Semana Santa raw ang panahong dapat tahimik at banal. Pero sa amin, iba ang naging kahulugan nito. Sa isang maliit na bayan malapit sa gubat, tumuloy kami sa bahay ng isang malayong kamag-anak. Luma ang bahay, matibay, gawa sa kahoy, pero ramdam mo ang bigat ng panahon sa bawat haligi. May kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit wala kang nakikita. Sa unang gabi pa lang, may napansin na akong kakaiba. Habang natutulog, may narinig akong mahihinang kaluskos sa labas ng bintana. Akala ko'y aso lang, pero nang dahan-dahan kong silipin, wala akong nakita, maliban sa mga dahon ng saging na bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Kinabukasan, napansin ko ang mga matatandang residente na tila hindi mapakali. May ilan na nagkukumpol sa isang sulok ng kalsada, pabulong kong mag-usap. Lumapit sa akin si Aling Sabel, isang matandang nakatira sa tabi ng bahay ng tinutuluyan namin. Huwag kayong lumabas kapag madaling araw, mahinang paalala niya. Lalo na ngayong Semana Santa, mahina ang proteksyon natin sa panahon na to. Napakunot noo ako. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin lang siya sa akin. Kita sa kanyang mga mata ang babala. Dumaan ang araw ng walang anumang kakaibang pangyayari. Pero pagsapit ng hating gabi, nagising ako sa isang tunog. Parang mabigat na yapak sa bubong. Pigil ang hininga ko habang nakatitig sa kisame. May naririnig akong mahihinang paggalaw, dahan-dahan, parang may nilalang na nagmamasid mula sa itaas. Hinila ko ang kumot, pilit tinatago ang sarili sa takot. Sa tabi ko, tulog na tulog ang mga kasama ko, tila walang naririnig. Sinubukan kong bumangon para silipin ang bintana, pero bago pa ako makagalaw, biglang may malakas na kalabog mula sa bubong. At saka ko narinig ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Isang mahinang, mahaba at lumalalim na ungol. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana. At sa kabila ng manipis na kurtina, anino ng isang nilalang ang lumitaw. Mahahaba ang daliri nito at tila hinahagod ang kahoy na bintana. Animoy sinusukat kung paano papasukin ang loob. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. At saka, mula sa dilim, may boses na bumulong, malamig at matalim. Alam kong gising ka. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang boses na iyon, malamig, matalim, at parang nagmumula sa mismong hangin, ay tila sumuot sa balat ko. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam kong hindi yun isang normal na tao. Dahan-dahan akong umurong pabalik sa kama, pilit pinipigil ang ingay ng hininga ko. Sa labas ng bintana, anino lang ang nakikita ko, pero ramdam ko ang presensya nito. Tila isang mabangis na hayop na nag-aabang ng tamang pagkakataon para umatake. Maya-maya, ang mahahabang daliri ay nagsimulang kumalabit sa kahoy na bintana, paulit-ulit parang sinusubukan kung gaano ito katibay. Tak! 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 Napapikit ako, dasal sa isip, umaasang lilipas ito. Pero pagkatapos ng ilang segundo, huminto ang tunog. Nananatili akong nakahiga, hindi gumagalaw. Tahimik. Nang bumukas ang aking mga mata, nakita kong wala na ang anino. Wala nang kumakaluskos.
Wala na ang presensya sa labas. Nagpakawala ako ng bahagyang buntong hininga. Baka guni-guni ko lang. Baka pagod lang ako sa biyahe. Ngunit bago pa ako tuluyang makalma, plak! May nalaglag mula sa bubong. Ang bigat ng tunog, parang may nahulog na hayop o tao sa harapan ng bahay. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumilip o manatiling nakahiga. Nanginginig ang mga kamay ko habang dahan-dahan kong itinukod ang sarili sa kama. Nang biglang, KRAK! Gumalaw ang doorknob ng kwarto namin. Dahan-dahan itong pumihit. Mabagal, sinusubukan kong bukas ang pinto. Doon ko lang napansin, hindi ko na isara ng maayos ang kandado. Nagmadali akong bumangon at dahan-dahang lumapit sa pinto. Nasa kabila nito ang kung anumang nilalang na nasa bubong kanina. Hindi ito isang ordinaryong tao. Habang papalapit ako, narinig ko ang mahina at malalim na paghinga mula sa kabilang panig ng pintuan. Alam kong gising ka, muling bulong ng tinig na yon. Kasabay nito, dahan-dahang bumukas ang pinto. Unti-unting lumilikha ng malamig na agos ng hangin papasok sa kwarto. At nang sa wakas ay masilip ko ang nasa labas, wala akong naabutan. Walang tao, pero sa sahig may naiwan. Isang punit na damit, puno ng madidilim na mantsa. At sa ibabaw nito, isang piraso ng matulis at maruming kuko. Tinitigan ko ang piraso ng kuko sa sahig. Matulis, madilaw, at parang lumang-luma. May natuyong dugo sa dulo nito. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw. Pero pinulot ko ang punit na damit. Masyado itong madilim para sa dugo ng hayop. Tao ang may-ari nito. Pero sino? Napatingin ako sa kama kung saan mahimbing pa ring natutulog ang mga kasama ko. Wala ni isa sa kanila ang nagising sa lahat ng nangyari. Para bang ako lang ang target. Nagpasya akong isara ang pinto ng marahan at inilak ito ng mahigpit. Pilit kong pinakalma ang sarili, ngunit hindi maalis sa isip ko ang isang tanong. Kung wala akong naabutang tao, sino ang pumihit sa doorknob? Ang mga tunog sa bubong. Kinabukasan, hindi ako makatingin ng diretso sa mga kasamahan ko. Pakiramdam ko, kung may sasabihin ako, baka hindi sila maniwala. Kaya nanahimik na lang ako. Habang nag-aalmusal, lumapit sa amin si Aling Sabel, ang matandang kapitbahay. Tahimik siyang naupo sa kabilang dulo ng mesa, tila may gustong sabihin. May narinig ka kagabi, di ba? Tanong niya bigla. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong umamin. Pero bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. Huwag kang matakot, hiho. Hindi ikaw ang una. Napalunok ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumingon siya sa paligid, siniguradong walang ibang nakikinig. Tapos bumulong siya. Bawat Semana Santa, may bumabalik sa lugar na to. May hinahanap siya. Tumilim ang mukha niya. Hindi siya basta multo. Hindi rin siya tao. Pero isa siyang nilalang na dating nabuhay dito. At hanggang ngayon, hindi matahimik ang kaluluwa. Mas lalong lumamig ang paligid. Kilala niyo po ba kung sino? Hindi agad sumagot si Aling Sabel. Sa halip, bumunot siya ng isang lumang larawan mula sa bulsa ng kanyang duster. Luma na ito kupas, pero malinaw pa rin ang imahe ng isang batang lalaking nakatayo sa harap ng isang kubo. Matangkad siya para sa edad niya. Pero ang pinakamapapansin mo ay ang kanyang mga mata, madilim, walang emosyon, parang walang buhay. Bata pa lang siya, iba na siya sa lahat. Bulong ng matanda. Hindi siya nakikipaglaro. Hindi siya kumakain ng normal. At tuwing Semana Santa, may nawawalang hayop, minsan tao. Napalunok ako. Ano pong nangyari sa kanya? Tumingin siya sa akin ng diretsyo, seryoso ang mukha. Hindi na siya tao bago pa siya mawala. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang biglang bumigat ang paligid. Pero bago pa ako makapagtanong, biglang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok ang isang bata, anak ng may-ari ng bahay na tinutuluyan namin. Hala, sino nagkalat nito? Sigaw ng bata, sabay turo sa sahig. Nang lumingon ako, halos mahulog ako sa upuan. Nasa sahig ang punit na damit, at sa tabi nito, ang matulis na kuko. Pero mas nakakatakot ang isang bagay. Hindi ko na ito dala mula sa kwarto. Bakit nasa sala na ito ngayon? Ang malamig na hangin. Sa takot, hindi ko na nagawang magsalita. Nagsimula ng magdatingan ang ibang bisita sa bahay dahil may prosisyong magaganap sa hapon. Pilit kong kinakalma ang sarili. Iniisip na baka guni-guni ko lang ang lahat hanggang sa sumapit ang gabi. Tahimik ang paligid. Walang ingay ng kuliglig. Walang kahit anong tunog. At saka bumalik ang kaluskos sa bubong. Mabigat, parang may naglalakad ng dahan-dahan. Tapos narinig ko ulit ang boses na iyon. Alam kong gising ka. Dahan-dahan akong napatingin sa bintana. Sa kabila ng manipis na kurtina, may isang pares ng mata ang nakatitig sa akin.
Hindi ako makagalaw. Ang mga mata sa kabila ng bintana ay nakatitig lang, hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Hindi ito basta anino lang. May nararamdaman akong presensya, mabigat at malamig. Parang may yumayakap sa paligid ko. At saka unti-unting may lumitaw na isang kamay sa gilid ng bintana. Mahaba ang mga daliri nito, maputla. At ang mga kuko, matutulis tila pangkalmot sa laman. Tapos may gumalaw sa loob ng kwarto. Isang anino ang sumalamin sa pader. Parang may kasama akong nakatayo sa likuran ko. Napasinghap ako. Dahan-dahan, iniangat ko ang paningin ko sa salamin na nakasabit sa dingding. Doon ko siya nakita ng mas malinaw. Isang matangkad at payat na nilalang. Parang tao, pero mali ang anyo. Ang balat niya ay parang tuyo at marupok. Ang matay nakasulyap sa akin. Walang puti, itim lang lahat. Nakangiti siya, hindi natural ng ngiti, kundi isang nakakatakot na pagsilay ng matalim niyang mga ngipin. Biglang bumukas ang bintana. Malamig na hangin ang pumasok at kasabay nito, isang mabahong amoy. Hindi ko alam kung bulok na karne o panis na dugo. Doon ako natauhan. Mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto. Hindi alintana kung magising ko ang mga kasama ko. Sa takot ko halos matumba ako sa hagdan. Pagdating ko sa sala, naabutan ko si Aling Sabel. Nakatayo siya sa may pinto, parang kanina pa niya ako hinihintay. "Huli ka na!" bulong niya. Bago ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin, biglang lumakas ang hangin. May narinig akong pagkalabog sa bubong at may lumundag pababa mula rito. Ang aswang, nakita ko kung paano ito dumapo sa lupa, parang isang hayop pero hindi ito hayop. Matangkad, payat at may mahahabang kuko. Ang katawan niya ay parang butot balat, pero ang lakas ay hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, ang mga matay nanlilisik sa gutom. "Hindi ito pwedeng matapos dito," mahina ngunit mariing sabi ni Aling Sabel. Hinila niya ako patalikod, at saka mabilis siyang bumunot ng isang maliit na bote. Mula sa kanyang bulsa, isang kulay pulang langis. Binuhos niya ito sa kanyang palad at saka itinulak ako sa likod. "Tumakbo ka," nabingi ako sa sinabi niya. Tumakbo? Iwan siya rito? Pero bago pa ako makapagdesisyon, nakita ko ang nilalang na lumundag patungo sa kanya. Isang sigaw ang narinig ko. Hindi ko alam kung mula sa kanya o mula sa akin. Ang tanging naalala ko ay ang pagtakbo ko palabas ng bahay, hindi lumilingon. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang isang bulong sa hangin. "Babalik ako para sa'yo." Hindi ko alam kung paano ako nakalayo. Para akong lumilipad sa takot. Hindi iniinda ang matutulis na bato sa lupa o ang mga sanga ng puno na humahampas sa katawan ko. Isa lang ang alam ko, kailangan kong makaalis. Sa malayo, naririnig ko ang paghingal ng kung anumang nilalang ang nasa likuran ko. Hindi ito normal na paghinga, malalim, mabigat, at may kasamang tunog na parang nilalagok na laway. Hindi ko napansin ang isang malaking ugat sa lupa. Nadapa ako, tumilapon, at halos mabali ang tuhod ko sa sakit. Nang tumingin ako pabalik, dun ko siya nakita ng buo. Ang aswang. Matangkad ito, halos kasing taas ng pinto. Ang balat niya ay parang natuyong kahoy, o ang mga mata, Diyos ko. Ang mga mata niya walang puti, pawang itim na butas lang. Nakabuka ang kanyang bibig, mahahaba ang mga pangil, at may bumabagsak pang laway mula rito. Gumapang ito papalapit sa akin, mabagal pero sigurado. "Tulungan niyo ako!" Pasigaw kong sigaw, umaasang may makarinig sa akin. Walang sumagot. Tahimik ang buong paligid. Doon ko napansin, walang kuliglig, walang hangin, walang kahit anong ingay. Para bang nasa ibang mundo na ako. Ang lihim ng bayan. Bago pa ako maabutan ng aswang, may isang malakas na tunog ang pumailan lang sa paligid. Isang sigaw. Hindi sa takot kundi sa galit. Si Aling Sabel. Hawak niya ang isang bote ng pulang, langis at isang patpat na tila may nakaukit na simbolo. Habang papalapit siya, parang umurong ang aswang. Nagkikibit ito ng balikat, parang nasusunog ng hindi nakikitang apoy. "Alis ka o papatayin kita rito mismo," matigas na sabi ng matanda. Isang nakakakilabot na unggol ang lumabas mula sa bibig ng aswang bago ito umatras, bumalik sa dilim. Nang mawala na ito, saka lang ako muling nakahinga. "Aling Sabel, anong nangyari?" "Ano yon?" Hindi agad siya sumagot. Tinulungan niya akong tumayo at sa kanya ako tinitigan. "Hindi mo dapat ito nalaman, Hiho," mahina niyang sabi. Pero hindi ko na rin ito maitatago. Naglakad kami pabalik sa bahay niya. Pagpasok ko sa loob,
may naamoy akong kakaiba. Hinaluan ng usok ng insenso ang hangin. Aling Sable. Tumingin siya sa akin, bumuntong hininga at saka nagsimula. Matagal nang may aswang dito sa bayan namin. Pero hindi lang sila basta nandito. Ang ilan sa kanila, mga dating taga rito. Ang nawawalang bata. Lumabas siya ng bahay at kinuha ang lumang larawan na ipinakita niya sa akin kanina. Itinuro niya ang batang lalaki rito. Siya ang una. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig niyong sabihin? Pinagmasdan niya ako, saka bumulong. Siya ang bumalik ngayong Semana Santa. Nanlumo ang katawan ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ito o totoo. Pero ang isang bagay na hindi ko makakalimutan bago ko ipikit. Ang mata para magpahinga. May narinig akong pamilyar na boses sa labas ng bintana. Hindi pa tayo tapos. March 29, 2024. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog matapos ang nangyari. Pero pagmulat ng mata ko, pakiramdam ko'y napakabigat ng katawan ko. Parang may bumabad sa isip ko buong magdamag, mga anino. Masayad yung boses na bumulong sa akin. Hindi pa tayo tapos. Mabilis akong bumangon at lumabas ng kwarto. Naabutan ko si Aling Sabel sa kusina, nakatitig lang sa labas habang hinihigop ang kape niya. Walang nagsasalita sa amin kahit ilang minuto na akong nakaupo sa tabi niya. Siya ang unang bumasag ng katahimikan. Nakita mo na siya ng buo, hindi ba? Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Tumango lang ako. Hindi siya aalis ng basta-basta, aniya. At hindi kanya titigilan. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. May gusto siyang kunin sa'yo. Ang gabi ng pagbabalik. Dumaan ang buong araw nang wala akong imik. Iniisip ko kung paano ako makakauwi agad sa Maynila. Ang plano ay sa linggo pa kami aalis. Pero matapos ang mga nangyari, hindi ko na kayang manatili pa rito. Nagpaalam ako sa mga kasama ko na kailangan kong bumalik sa bayan para kumuha ng signal at makatawag sa pamilya ko. Hindi ako sigurado kung anong idadahilan ko. Basta gusto kong makahanap ng paraan para makaalis. Naglakad ako papunta sa kalsadang papalabas ng baryo. Habang binabaybay ko ang daan, napansin kong kakaiba ang tingin sa akin ng ibang residente. Parang may alam sila na hindi ko alam. Parang may pinagtataguan silang sikreto. Nang makarating ako sa bayan, agad akong pumasok sa isang maliit na tindahan na may wifi. Doon, nag-text ako sa pamilya ko. Pa, ma, may nangyari dito. Kailangan kong makaalis. Pakibook ako ng tiket pa Maynila bukas. Habang naghihintay ng sagot, nilibot ng mata ko ang loob ng tindahan. May isang matandang lalaki sa isang sulok, nakatingin sa akin. Parang gusto niyang may sabihin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya. Manong, may alam ba kayo tungkol sa nangyari sa akin kagabi? Tumingin siya sa paligid, siniguradong walang ibang nakikinig. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Hindi ka na dapat bumalik sa bahay na yon. Napalunok ako. Bakit po? Hindi mo naintindihan, iho, anya. May lahi ka rin nila. Para akong sinampal sa sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Napatingin siya sa bintana, tila nag-aalangan. Sa huli bumulong siya. Ikaw ang hinahanap niya. Baka hindi mo pa alam, pero hindi mo siya basta matatakasan. Dugo mo mismo ang humihila sa kanya pabalik. Ang tunay na koneksyon. Nanlambot ang katawan ko sa narinig. Hindi ko alam kung biro lang ba ito o may katotohanan. Pero bago ko pa siya matanong ulit, bumukas ang pinto ng tindahan. Pumasok si Aling Sabel. Nakita niya agad ako. At sa mukha niya alam kong alam na niya ang ginawa ko. Hindi mo dapat ginawa to, sabi niya. Hindi ka naligtas. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng tindahan. At sa labas ng bintana, isang pares ng mata ang muli kong nakita. Nakatingin, nakangiti, dumating na siya. March 29, 2024, 5:45 p.m. Hindi ako makagalaw. Doon lang siya, sa labas ng tindahan, nakatingin sa akin mula sa kabila ng bintana. Ang pares ng mga matang iyon, itim, malalim, at punong-puno ng gutom, ay hindi ko na makakalimutan. Hindi ito normal na tao. Hindi rin ito multo. Aswang ito. At ako ang hinahanap niya. Lumingon ako kay Aling Sabel. Halatang nagmamadali siya. Hinila niya ako palayo sa tindahan habang mahigpit akong nakahawak sa braso niya. Kailangan nating makaalis dito. Ngayon din. Mahina, ngunit mariing sabi niya. Pero bago pa kami makalabas, Plag! Biglang sumara ng malakas ang pinto. Para bang may malakas na puwersang pumigil dito mula sa labas. Nagkatinginan kami ng matanda.
Maya-maya isang tunog ang narinig ko. Tik, tik, tik. Mabagal, mahina. Pero alam kong hindi ito ordinaryong tunog. Lumingon ako sa paligid, pati ang matandang tindero ay hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tunog na iyon. Nasa bubong na siya. Ang tunay na hinahanap ng aswang, Aling Sable. Nanginginig ang boses ko. Ano bang nangyayari? Bakit ako ang hinahanap niya? Napatingin siya sa akin pero bago siya makasagot, isang malakas na kalabog ang yumanig sa bubungan. Gumulong ang alikabok mula sa kisame. Tapos isa pang tunog. Para bang may naglalakad sa ibabaw. Mabagal, matimbang. Parang isang mabangis na hayop na nagmamatsyag ng biktima. Pinulot ni Aling Sabel ang bote ng pulang langis mula sa kanyang bulsa at isinaboy ito sa sahig sa paligid namin. Mabilis itong sumingaw at ang amoy ng insenso ay kumalat sa hangin. Tahimik. Wala na ang ingay sa bubong. Wala na rin ang tunog ng tik-tik. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kinuha ni Aling Sabel ang kamay ko. Mahigpit ang hawak niya. Iho, may dapat kang malaman, aniya. Ang aswang na iyan, hindi lang basta nagkataon na nandito ka at nakita ka niya. Nanlamig ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga siya ng malalim. May dugo kang hindi mo alam. Parang hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Ano? Nagpatuloy siya. May lahi ka. Kaya hindi mo siya basta matatakasan. Hindi ka lang niya gustong patayin. May mas malalim pa siyang dahilan kung bakit ikaw ang hinahanap niya. Mas lalo akong kinilabutan. Hindi ko maintindihan. Paano? Bigla kaming naputol. Ang buong tindahan ay nyanig ng isang malakas na dagundong. Bumukas ang pinto. Ang pagpasok ng dilim, dahan-dahan itong bumukas nang walang gumagalaw dito. Para bang isang hindi nakikitang puwersa ang nagbukas nito. Nakita ko siya. Nasa harapan na namin ang aswang. Mas matangkad siya kaysa sa inakala ko. Ang katawan niya ay butot balat, pero ang lakas na nagmumula sa kanya ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang muka, parang dating tao, pero ngayon ay wala ng bakas ng buhay. Ang labi niya ay may bakas ng dugo. Ang makuko niya mahahaba at matutulis. Hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya sa akin, at saka siya nagsalita. Alam mong hindi ka dapat nandito. Malamig ang boses niya. Hindi galit, hindi rin nagmamadali. Parang may tiwala siyang hindi ako makakatakas. Lumingon ako kay Aling Sabel, pero nanatili siyang tahimik. Kanina pa kita inaamoy, bulong ng aswang. Ang dugo mo, iba. Nanigas ako. Biglang sumugod si Aling Sabel. Binato niya ang bote ng pulang langis sa nilalang. Ngayon! Sigaw niya. Dahil sa sigaw niya, bigla akong natauhan. Tumakbo ako palabas, hindi lumilingon. Narinig kong nagsimula ng magsisigaw si Aling Sabel, pero hindi ko na nakita kung ano ang nangyari sa kanya. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo, makaligtas. Pero habang tumatakbo ako sa madilim na daan, isang bagay ang napansin ko. May bumubulong sa isip ko. Isang tinig, mahina pero pamilyar. Alam mo na kung sino ka at alam mong hindi mo ito matatakasan. At sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng poste ng ilaw, may nakita akong isang taong nakatayo. Isang matandang babae. May hawak siyang lumang larawan. At nang makita ko ito, parang bumaliktad ang sikmura ko. Ako ang nasa litrato. Pero ang litrato ay kuha mahigit 50 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Pakiramdam ko'y bumigat ang katawan ko, bumagal ang paligid, at ang bawat tunog ay parang lumulutang sa ere. Ang matandang babae sa dulo ng kalsada ay nakatitig lang sa akin. Hawak pa rin niya ang lumang litrato. At kahit mahina ang ilaw ng poste, nakita kong malinaw ang mukha ko roon. Ako ngayon. Pero paano? Hindi ito pwedeng edited lang. Ang kalidad ng larawan ay lumang-luma, parang kuha pa nung dekada 70. Sa likod nito, may nakasulat na petsa. Mayo 3, 1971. Napasinghap ako. 50 taon bago ako ipinanganak. Sino ako? Lumapit ako sa matanda, hindi ko alam kung anong nagtutulak sa akin. Gusto kong itanong kung sino siya, pero naunahan niya ako. Alam mo na kung sino ka, hindi ba? Napaurong ako. Hindi ko maintindihan. Ngumiti siya, isang tipid at malungkot na ngiti. Hindi mo ito matatakasan. Nagsimula siyang lumakad palayo, papunta sa masukal na bahagi ng daan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong humihila sa akin para sundan siya. Pero bago ako makagalaw, biglang lumakas ang hangin. At narinig ko ulit ang tunog. Tik, tik, tik. Parang bumalik ang katinuan ko. Mabilis akong lumingon sa paligid.
Wala si Aling Sabel. Wala ang matandang tindero. Wala ang ibang tao. Ako na lang mag-isa sa kalsada. O mas tamang sabihin, hindi ako mag-isa. Ang anino sa kadiliman. Sa gilid ng daan, sa ilalim ng isang puno, may isang anino. Hindi ito gumagalaw pero alam kong nakatingin ito sa akin. Mula rito, lumitaw ang isang boses. Malamig, mahina, pero dumidiretso sa buto ko. Hindi ka nila sinabihan, hindi ba? Napatingin ako sa anino. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Isa itong bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang anyong hindi dapat umiiral sa mundong ito. Yung mga mata niya ay walang puti, itim lang lahat. Parang isang butas na humihigop ng liwanag. At nang nangumiti siya, doon ko lang napansin ang mahahabang pangil na bumungad sa akin. Isa ka sa amin, ang dugo ng aswang. Pakiramdam ko'y huminto ang mundo. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw o anong sasabihin ko. Ano? Isa ka sa amin, inulit niya. Matagal mo nang nararamdaman ito, hindi ba? Iba ang kutob mo sa mga tao. Iba ang panaginip mo. At ngayon, nagising na ang dugo mo. Umiling ako umatras. Hindi ako katulad niyo. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagmamadali, alam niyang wala akong matatakbuhan. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. At bago ko pa matakpan ang tenga ko, narinig kong muli ang tunog na nagpanginig sa laman ko. Tick, tick, tick! Pero sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa kanya. Galing ito sa loob ko. Napabalikwas ako sa kaba. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang tinitingnan ng aninong dahan-dahang lumalapit. Isa ka sa amin. Paulit-ulit na tumatama sa tenga ko ang mga salitang iyon. Para bang may bumubulong sa utak ko. May bumabanggit ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Napaatras ako pero wala na akong madadaanan. Nasa dulo na ako ng kalsada, sa gilid ng masukal na gubat. Hindi ako tulad niyo, mahina kong bulong. Ngumiti lang ang anino. Hindi mo maitatanggi ang totoo. Bigla kong naalala si Aling Sabel. Saan siya napunta? Bakit niya ako iniwan? At ang matandang babae na may hawak ng litrato, sino siya? Lumingon ako sa paligid. Walang katao-tao. Ang buong baryo ay tila na puno ng mabigat na katahimikan. Ni isang aso, ni isang kuliglig. Wala akong marinig kundi ang sarili kong paghinga. At ang tik-tik, tik, tik, tik. Malamig ang pawis na dumaloy sa batok ko. Hindi ko na alam kung saang direksyon nang gagaling ang tunog. Bakit ako? Sa isang iglap, nawala ang anino. Wala na sa harapan ko. Pero alam kong hindi siya umalis. Nandito pa siya. Ramdam ko. Dahan-dahan akong umatras, patungo sa direksyon ng baryo. Baka may tao pa, baka may makakatulong. Pero habang naglalakad ako, may naramdaman akong kakaiba. Para bang ang hangin mismo ay bumigat. Dumilim ang paligid kahit na hindi pa hating gabi. At doon ko lang napansin, hindi ito ang daan pabalik sa baryo. Nagbago ang paligid ko. Ang mga punong kahoy, ang daan na tinahak ko kanina, hindi na ito ang parehong lugar. Parang nasa ibang bahagi na ako ng bayan. Hindi ka makakatakas. Napapikit ako sa takot. Pinilit kong huwag makinig, huwag magpaapekto. Pero nang idilat ko ang mata ko, nasa harapan ko na siya. Hindi na siya anino. Isa na siyang buo. At hawak na niya ang lumang litrato. Ang litrato ko, oras na para malaman mo ang totoo. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Ang daan na kanina lang ay patungo sa baryo, ngayon ay parang ibang lugar na. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ko ay basa at malagkit, parang bagong bungkal na lupa. Sa paligid, ang mga punong kahoy ay mas siksik, mas madilim, at tila bumubulong sa hangin. Sa harapan ko, nakatayo pa rin ang matandang babae, hawak ang lumang litrato. Pero ngayong malapitan ko siyang tinitingnan, may kakaiba sa kanya. Yung mga kawahi niya ay tuyot na tuyot, parang balat ng kahoy. Ang kanyang mga mata, bagamat singkit at malalim, ay may kakaibang kinang. Parang hindi siya basta tao. Oras na para malaman mo ang totoo, Anya. Ano bang totoo? Sigaw ko, hindi ko na kayang tiisin ang takot. Kung gusto mong mabuhay, bumalik ka kung saan ka galing. Hindi mo na dapat binalikan ito. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong ibig niyang sabihin na bumalik ako kung saan ako galing? Ang daan ng nakaraan. Bago pa ako makapagtanong ulit, biglang lumakas ang hangin. Napapikit ako saglit dahil sa alikabok na nagliparan. At nang idilat ko ang mata ko, wala na ang matanda. Nasa gitna na ako ng isang lumang daan, mala alikabok at hindi sementado. May nakita akong ilang bahay sa paligid. Mga lumang bahay na yari sa kahoy. May mga nakasampay na lumang damit. Walang kahit anong tunog. Tahimik ang buong paligid. Pero nararamdaman ko, hindi ako mag-isa.
Nang lumakad ako paunti-unti, doon ko lang napansin ang isang bahay sa dulo ng daan. Bahay ito ng lola ko nung bata pa ako, pero hindi na ito dapat nandito. Matagal na itong na-demolish. Ang bahay sa dulo. Lumapit ako. Hindi ko alam kung bakit pero para bang may nagtutulak sa akin. Ang lumang bahay ay parehong-pareho pa rin noong huling beses ko itong nakita mahigit 10 taon na ang nakalipas. May bintanang gawa sa kapis, may upuang kawayan sa harapan, at ang pinto ay bahagyang nakabukas. Nang sumilip ako sa loob, halos mahulog ang puso ko. May nakaupo sa papag, isang matandang babae. Payat, mahaba ang buhok na puti, at nakasuot ng lumang duster. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha niya para tingnan ako. At nang magtama ang mga mata namin, parang lumamig ang buong paligid. Nakilala ko siya. Siya ang lola ko. Pero matagal na siyang patay. Nanlalamig ang buo kong katawan habang nakatitig sa matandang nakaupo sa papag. Ang mahahabang hibla ng kanyang puting buhok ay marahang gumagalaw sa hangin. Ang kanyang mga mata, malalim, maamo, pero may lungkot, ay nakatuon sa akin. Siya si Lola, pero hindi na siya dapat narito. Matagal na siyang namayapa. Napaatras ako, hindi alam kung tatakbo o lalapit. Pero bago pa ako makapagdesisyon, mahina siyang nagsalita. Bakit ka bumalik, Apo? Mahina, pero ramdam ko ang bigat ng tanong niya. Bakit nandito ka la? Nanginginig ang boses ko. Bahagya siyang ngumiti. Dahil hindi mo pa natatanggap kung sino ka. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Ang daming tanong sa isip ko, pero isa lang ang lumabas sa bibig ko. Ano po ba ako? Ang katotohanan. Tumayo si Lola mula sa papag, dahan-dahang lumapit. Sa kabila ng pangangatog ng tuhod ko, hindi ako gumalaw. Matagal mo nang nararamdaman, hindi ba? Malambing ang boses niya, pero parang may lungkot na nakasama. Naiiba ka, hindi ka katulad ng iba. At ngayon, nagsisimula ng lumabas ang dugo mo. Naalala ko ang mga kakaibang panaginip. Ko noon, ang pakiramdam ng gutom na hindi matanggal, ang kakaibang pagkakilala ko sa amoy ng tao, ang bilis kong gumaling tuwing napapaso o nasusugatan. Noon iniisip kong normal lang yon. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Ako ba? Isa sa kanila? Mahina akong tanong. Tumango siya. May dugo tayo, Apo. Pero hindi ibig sabihin niyon ay magiging kagaya nila tayo. Pero paano po kayo nandito? Lumungkot ang mga mata niya dahil hindi ko dapat hinayaang bumalik ka rito. Matagal nang tapos ang koneksyon natin sa lugar na ito, pero bumalik ka at ngayon, nakilala ka na nila. Bigla kong naalala ang anino, ang aswang, ang tik-tik na narinig ko. Hinahanap nila ako at hindi ko na sila matatakasan. Ang huling paalam, biglang lumakas ang hangin. Pumikit ako saglit dahil sa alikabok at nang dumilat ako. Wala na si Lola, wala na rin ang lumang bahay. Nakatayo na ako sa kalsadang dinaanan ko kanina, ang tunay na kalsada. Wala na ang lumang baryo, wala na ang masukal na gubat. Parang lahat ng nangyari ay isang panaginip lang. Pero may naramdaman akong malamig sa kamay ko. Pagtingin ko, hawak ko pa rin ang lumang litrato. Ang larawang kasing tanda ng isang siglo, pero ang mukha kong naron ay hindi kumupas. Nanginginig ang kamay ko habang inilagay ko iyon sa bulsa. Humakbang ako pabalik sa bahay ng mga pinsan ko. Alam kong hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanila ang nangyari. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako babalik dito muli. At kahit anong gawin ko, alam kong hindi na nila ako titigilan. Dahil sa gabing iyon habang nakahiga ako sa kama, narinig ko ulit ang tunog, tik, tik, tik. Washa Sanswent. Ang huling gabing hindi ko malilimutan. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang lahat ng nangyari or isa lang itong bangungot na nagkataong naranasan ko sa mismong Semana Santa. Ang gabing iyon ang naging pinakakinatatakutan ko sa buong buhay ko. Habang nakahiga kami sa loob ng lumang bahay, biglang nagdilim ang buong paligid, parang nalunod ang buwan sa ulap, at ang tanging liwanag ay ang mahihinang sindi ng gasera sa tabi ng bintana. At dun ko siya nakita. Isang pares ng nagliliwanag na pulang mata, nakatitig mula sa labas. Hindi ito mata ng tao. Biglang may kumalabog sa bubungan, sunod-sunod. Para bang may mabigat na bagay na gumagapang sa itaas namin. Nagsimula akong manlamig sa takot. Narinig ko ang tunog ng mahahabang kuko na kumakayod sa kahoy. Tulog na kayo? Isang garalgal na tinig ang narinig namin mula sa labas.
Boses iyon ng isang matandang babae, pero parang may halong ibang bagay. Isang tunog na hindi makatao. Hindi na kami nagdalawang isip. Mabilis kaming nag-impake at lumabas ng bahay. Hindi alintana ang dilim ng paligid. Pagdating namin sa bayan, saka lang kami kinabukasan. Nalaman namin mula sa matatanda sa lugar na matagal nang walang nakatira sa bahay na yon. Wala nang lola si Marco sa bahay na yon. Matagal na siyang pumanaw. Pero may nakatira pa rin. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang Semana Santa sa Aklan, hindi ko maiwasang kilabutan. Totoo ba ang nakita ko? O sadyang may mga bagay sa mundo na hindi natin dapat ipaliwanag? Huwag kang basta-basta magbabakasyon sa isang lugar na hindi mo alam ang kwento. Hindi mo alam kung sino o ano ang nag-aabang sa dilim. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Frey. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel ni Sir Frey para sa mas marami pang nakakakilabot at makatotohanang kwentong kababalaghan. Yung kwentong Bartu ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng nakaraan ay dapat balikan at may mga lihim na mas mabuting hindi na matuklasan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, babalik pa ba kayo sa isang lugar na tila tinatawag kayo pabalik kahit hindi nyo alam kung anong naghihintay sa inyo? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, kung kaya nyo pang matulog ng mahimbing. Sir Frey, sana mapili mo ang kwentong ito para mapakinggan ng mas marami pang tagapakinig. Maraming salamat po.